Eto mga sangkay, may balita po na itong Hamas pinapatawag muli pabalik itong Palestinians na wala na po sa Gaza. Ang tanong dito mga sangkay, ano nga ba ang masamang binabalak ng Hamas laban po sa Palestinians na dapat pinoprotektahan nila? Hello mga sangkay, kamusta po kayong lahat? Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Napakadali lamang po yan mga sangkay. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan, syempre na i-follow ang ating Facebook page. Okay, ito pag-usapan po natin kasi ito po yung balita, International News mga sangkay, itong ating vlog ngayon. Breaking Hamas urge the Gazans to return to their homes. Ito po yung panawagan ng Hamas. Mga sangkay, ito mapaalala ko lang ang kalaban po ng Israel at kinukundina natin ay hindi po Palestinians o mga taga-Gaza. Hindi rin po mga Muslim, kundi Hamas lamang. Okay? Kasi may ibang mga sangkay dyan, parang ang gusto nilang sabihin na lahat na ng Muslim kinukundina na natin. But no guys, I have so much friend, marami tayong friend mga sangkay na mga Muslim din. Ang kalaban lang po dito ng Israel at kinukundina ng marami ay itong terror organization na Hamas, which is kitang-kita naman po ang kanilang ginagawa. And we pray for Israel and Palestinians. Ito yung mga good Palestinians, okay? Ito, breaking Hamas. Talagang gustong pabalikin ang Gazans o ito mga Palestinians sa kanilang kabahayan na alam natin na 4 na araw lamang po ang tinatawag na tigil putukan muna ng Israel at Hamas para po isa katuparan ng kanilang deal. Ito, panoorin po natin. The 49th day in the Gaza-Israel war and the first day to the Israel-Hamas ceasefire. I'm Yair Pinto reporting to you from Israel. Since 7 a.m. this morning, Israel time, the IDF entered into a ceasefire with Hamas in the Gaza Strip as part of a deal that was struck to release some 50 Israeli civilians that were kept hostage by Hamas in exchange for the release of 150 Palestinian prisoners from Israeli prisons. 15 Israeli hostages are expected to be released today, mainly women and children. Since the early hours of the morning, the Israeli Air Force has been flying above the skies of the Gaza Strip and dispersing flyers that call on the civilian population of the Gaza Strip not to return to their homes in northern Gaza because the war is not over. Hamas, on the other hand, has been telling its population that the war is over and that it has won against Israel. Hamas is spreading lies in an attempt to have the Palestinian civilian population return to their homes, making it very hard for Israel to resume the fighting after the ceasefire is concluded. Okay, sa pagkakataong ito mga sangkay, nalaman na po natin kung ano talaga ang pinaplano nitong Hamas. Nakaraan mga sangkay, yung tanong natin, ano nga ba ang masamang plano nitong Hamas laban sa Israel? Bakit sila pumayag ng 4 na araw na ceasefire at palayain yung mga hawak po nila na mga Israeli, kasama na po doon yung isang Pilipino at ilan pang mga banyaga. Ngayon, ang tanong dito, ano nga ba ang masamang plano? Yun pala mga sangkay, eto na. Nabisto na po natin ang strategiya pala ng Hamas, kaya ginawa po nila ang pagre-release sa maraming Israeli. Though hindi pa po ito yung lahat mga sangkay na hawak nila. Ito pala ay dahil gusto nilang pabalikin, ipalabas sa mga taga-Gaza, itong Gazans or Palestinians, na kunwari tapos na ang digmaan para bumalik na po sila sa kanilang mga tahanang
na nasa Gaza. Bakit nila ito ginawa? Ang gustong mangyari ng Hamas, mga sangkay, mahirapan ang Israel muli sa digmaan at marami na namang Palestinians ang madamay. You see, mga sangkay, anong ginagawa ng Hamas? Ang Hamas, wala po silang pakialam, hindi po sila concerned sa mga taga-Gaza or sa Palestinians. Hindi po sila concerned. Dahil kung concerned sila, bakit pababalikin po nila na hindi pa tapos ang digmaan? I hope, mga sangkay, na nagigets na po natin lahat ngayon kung ano ang ginagawa nitong Hamas. Ngayon pa lang, klaro na mga sangkay, anong strategy nitong Hamas. Gusto pala nila na pabalikin yung Palestinians. Bakit? Para itong mga Palestinians, yung magiging tagasaluna naman ng racket na alam na po natin, mga sangkay, na marami na po ang mga Palestinians ang nadamay. Napakarami na, mga sangkay. Wala po talagang awa itong Hamas. Hamas is pursuing with its methods of using the civilian population of the Gaza Strip, the Palestinians, as human shields, and it continues with spreading its lies to the international community and to its own people. The IDF and the government are making it very clear that this war is far from being over. The war will continue until Hamas is completely destroyed and until the IDF will return all of the Israeli hostages back home. More than ever, we need your help in sharing the truth to the rest of the world. We need the world to see that we are fighting a terror organization that seeks to destroy Israel no matter what. It does not care about its own civilian population. It is not protecting Palestine or the Palestinians. You see? Wala talaga. Ang Hamas, mga sangkay, wala po silang pakialam sa Palestinians. Nakakaawa lang, no? Nakakaawa lang itong nangyayari sa kanila. Sa totoo lang, pag nakikita mo yung mga pictures ng Palestinians, nung una, mga sangkay, nung una, ito nga ang nangyari, di ba, may mga nadadamay sa digmaan pag nagpapalipad ng rocket ang Israel. Minsan may mga natatamaan din pong mga mga sangkay, hindi naman kasali sa digmaan. Why? Kasi yung kampo ng Hamas nasa ilalim po ng lupa. At ang malupit, mga sangkay, doon po nila itinayo yung mga malalaking kampo sa ilalim ng lupa na ang ibabaw, mga matatao. Kagaya po ng mga eskwelahan, mga apartment, mga sangkay, hospitals. Ganun po yung ginawa ng Hamas. Ngayon, ang gusto mangyari ng Hamas, itong mga taga-Gaza, balik muli kayo. Tapos na yung gera, nagpalaya na kami ng mga Israeli, tapos na. Hindi pa po tapos ang digmaan. Dahil ang gusto nga mangyari ng Israel, ma-wipe out, mabura sa mundo itong Hamas. At yun naman po talaga ang gustong mangyari. Kahit po yung anak ng founder ng Hamas, na si Mossab, nagsalita po talaga siya sa UN na hindi na dapat mag-exist ang Hamas, bagkus dapat na po sila mabura sa mundo. Kasi terror organization, imagine niyo, mga sangkay, pag napasok ang Pilipinas niyan. Pambihira pag napasok ang Pilipinas at ang iba pang mga bansa, dahil ang pagkakaalam po natin, ang gusto mangyari nitong Hamas, maghari hindi lamang po dyan sa Middle East, kundi sa buong mundo. Diyos mio marimar. It only cares about destroying Israel and spreading its evil ideology to the entire world. If we do not stop Hamas here in Israel, it will spread to the entire world. It will reach the United States, it will reach Europe. So we need your help in making everybody understand this threat and stand with Israel until it completes its mission. And most importantly, pray for the peace of Jerusalem. This is why, mga sangkay, ginagawa po natin itong vlog, no?
para maintindihan po ng lahat itong nangyayari nga dyan mga sangkay sa Israel. Kasi kung wala pong magsasabi ng totoong nagaganap, wala mga sangkay. Nung una nga, pinaniniwalaan ng marami yun, mga sangkay na talagang masasama ang Israel kasi may mga civilian na dadamay. Pero nung nalaman na po nila yung kampo ng Hamas na nasa ilalim pala ng lupa at pinagkutaan nila yung mga hospital, mga struktura, mga sangkay na mga matatao, ay, Diyos mio, Marimar, marami po ang nagbago yung isip. At ngayon, mga sangkay, mas naniniwala po sila sa ginagawa ngayon ng Israel. Kasi ang gusto po talaga ng Hamas, mabura ang itong Jewish, ma-wipe out sa mundo. Kagaya po ng ginawa ni Hitler. Alam nyo, ang ginawa ni Hitler, 6 million, guys. Imagine niyo yan, 6 million. Noong panahon ng Nazis, ang pinatumba ng mga Jewish, kaano karami yun. At ito rin po yung plano nila mga sangkay ngayon. Ito yung mga Nazis sa modern age. Itong gustong magpabura sa Jewish. Pero alam naman po natin na marami nang sumubok na burahin ang mga Hudyo, ang bayan ng Diyos. But wala po ni isang nagtagumpay. Andyan pa rin po na natili mga sangkay dahil may plano po ang ating Panginoong Diyos sa bayang Israel. Ano po ang inyong komento mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.